Noong year 2009 sa Mongolia, dalawang agent ng North Korea, sina Magnolia at Cholsyong, sumalakay sa hotel na puno ng kalaban para kumuha ng intel. Binabantayan siya ni Cholsyong habang nag-iinspeksyon si Magnolia. Tumawag ang tatay niya at sinabing umalis na siya dahil may humahabol at walang dapat pagkatiwalaan. Bago pa siya makapagsabi pa, nabaril siya ng salarin. Tinapos ni Cholsyong ang mga kalaban at agad hinanap si Magnolia. Naalala ni Magnolia ang babala, kaya binaril niya ito bago tumalon sa bintana. Lumipas ang taon, year 2020 na sa Seoul. Maagang bumangon si Miyang para buksan ang tindahan ng donuts. Mabilis siyang naubos, kaya nakapagsara siya agad at binisita ang asawang si Seok-hwan, isang computer technician na may sariling shop. Panay inom niya ng juice, bumili siya ng marami dahil may premyo sa takip. Napansin ni Miyang, kaya pinagalitan niya ito dahil sa gastos. Pero natuwa siya sa posibilidad ng bagong washing machine. Habang may kausap si Seok-hwan, uminom din si Miyang at nagulat nang manalo siya. At ang first prize ay trip to Hawaii. Sa una, nagdiwang ang mag-asawa, pero nag-iba ang mood pag-uwi. Nagpasya si Miyang na hindi sila tutuloy dahil mahal ang bakasyon at kailangan isara ang mga tindahan. Gusto niyang ibenta ang takip online at bumili ng washing machine. Masama rin ang loob ng anak nila nang dumating habang natanggap ni Miyang ang text na sinaktan na naman ni Nari ang kaklase. Pinagalitan siya, kaya siya'y umiyak at nagsabing pagod na siyang tuyain sa klase dahil wala siyang cellphone at hindi nakakapagbakasyon. Nalungkot si Miyang nang marinig iyon, kaya kinausap niya si Seok-hwan at pumayag ng pumunta sa Hawaii para may magandang karanasan ang anak nila. Sa sobrang tuwa ni Seok-hwan, aksidente niyang nasagi ang lumang washing machine at umandar ito. Kinabukasan, silang tatlo ay nagpaayos ng passport. Samantala, isang misteryosang babae na may plane ticket din ay nakatanggap ng tawag, oras na para kumilos. Sa ibang bahagi ng syudad, nakatanggap din ng tawag si Cholsyong. Lumitaw daw si Magnolia matapos ang 10 taon at papunta siyang Hawaii. Utos sa kanya, hulihin siya ng buhay. Nagtrabaho pa rin si Miyang para may dagdag na pera. Sumakay sila ng airport shuttle para magtipid, kaya nahuli sila sa airport kung saan naroon na ang ibang pasahero. Si Cholsyong, ang babae na naka-face mask, at si Special Agent Kim Harim at grupo niya para hulihin rin si Magnolia. Buti na lang, dumating ang pamilya bago magsara ang gate, kaya nakasakay sila. Bukod pa roon, may natirang 2 business class seat, kaya in-upgrade sila ng libre. Sina Miyang at Nari ang naupo sa business class, habang si Seok-hwan ay sa economy. Kakaiba ang mga pasahero ng eroplano. Si Steward Hyunmin, seryosong nagmamasid at nagbantay sa kahina-hinalang kilos para sa kaligtasan ng lahat. Kasama si Congressman Jang Pil-jun at isang nerbyosong lalaki na napilitang bumiyahe sa utos ng boss. Nag-iikot ang mga kalaban, hinahanap si Magnolia. Napansin ito ng misteryosang babae, agad siyang nagtago sa banyo. Si Hyunmin, nagdala ng snacks kay Miyang. Nang mabitawan ang mga mani, nasalo lahat ni Miyang. Kaya napaisip si Hyunmin, baka isa siyang agent, spy or national security agent. Naging magkaibigan sina Seok-hwan at si Buk Keok-seong, isang pasahero na bumibiyahe para bisitahin ang anak at apo. Dala isang teddy bear bilang regalo. Sa business class naman, sumakit ang tiyan ni Miyang, kaya naghanap siya ng banyo at sinabihan sis na bantayan si Nari. Ang unang banyo ay okupado, kaya naglakad pa siya sa dulo ng eroplano at nadaanan ang mga agents. Hindi pa nila makita si Magnolia, kaya nagkunwari silang nakapila. Nang makahanap na si Miyang ng bakanting cubicle, agad namang lumapit si Harim kay Cholsyong at sinabing wala pa rin silang lead kay Magnolia. At nagdesisyon si Cholsyong, simula na ang operasyon. Narinig ni Hyunmin ang isa sa mga lalaki na tumanggap ng utos. Pero hindi siya pinaniwalaan ng kapwa steward dahil mahilig siyang magkunwaring spy. Kaya't nasakop nila ang eroplano. Kumuha sila ng hostage at pinilit ang kapitan na ilihis ang destinasyon ng eroplano. Inikot nila ang eroplano at pinagsama-sama ang lahat ng pasahero. Ang isa sa grupo ay nag-check ng mga banyo, pero hindi sumagot si Miyang nang siya'y kumatok. Pagkatapos, sinilip niya ang isang silid at biglang humarang ang cart sa pintuan ng lumiko ang eroplano. Akala ni Pil-jun na siya ang pakay dahil isa siyang kilalang politiko, pero binaliwala siya ng mga agent at pinaupo sa economy. Nakarating sa national security ng Korea ang balita ng hijack, ngunit kalmado pa rin sila dahil may agent sa eroplano. Sa kasamaang palad, ang agent ay yung nerbyosong lalaki. Nakainom siya ng maraming gamot, kaya himbing ang tulog at hindi magising kahit anong gawin. Napansin ni Cholsyong ang isang babae at pinatanggal ang takip sa mukha. Pero hindi pala si Magnolia kundi si Ansera, isang sikat na artista na ayaw makilala. Samantala, iniisip ng national security
na nahanap na nila ang dahilan ng pag-hijack sa eroplano. Tumakas si Magnolia mula North Korea at nagkunwaring Chinese sa South Korea at mula noon, nakamonitor siya sa gobyerno. Pero hindi nila napansin na nagpa-plastic surgery siya at gumamit ng ibang pangalan. Lumalabas na si Magnolia pala ay si Miyang ngayon. Narinig siya ng isang kalaban at tinangkang hulihin siya, pero gumana agad ang kanyang instinct at napabagsak niya ito. Narinig niya sa speaker si Cholsyong na humihingi na lumantad siya. Kaya't naalala ni Miyang kung paano biglang nagbago ang kanyang buhay. 10 taon na ang nakalipas at makilala si Seok-hwan at magkaroon sila ng anak. Kaya napagpasyahan niyang lumaban muli. Habang palihim siyang gumagalaw para maisagawa ang plano, nagpasya si Seok-hwan na kumilos para kumustahin ang asawa. Iniwan ang anak kay Keok-seong at palihim na lumabas. Habang kinukuha nila ang cellphone ng mga pasahero, nakakita siya ng laptop at kinuha niya. Bumaba siya sa lagusan papuntang server room. Doon, kinabit niya ang laptop sa system para i-hack ang kontrol ng eroplano. Dinala si Hyunmin sa steward area at pinapakuha ang listahan ng mga pasahero. Napansin ni Hyunmin si Miyang na nagtatago sa kisame, kaya pinatagal niya ang paghahanap sa listahan para bigyan ng tiyempo si Miyang na umatake. Tinanong ni Miyang ang passenger list, itinago pala ni Hyunmin sa medyas. Para sunugin sa microwave, sunod, nagbihis siya bilang steward at tinanggap ang smartwatch ni Hyunmin dahil pupunta si Hyunmin sa likod para kunin ang mga taser. Pumasok siya sa bahagi ng economy section na may isang agent, pero isa lang naman yon at agad niya itong pinatulog. Pagkatapos, pumasok siya sa lugar ng mga pasahero at dahil nandoon din ang anak niya, kinuha niya ang sun visor para takpan ang mukha niya bago bugbugin ang bantay. Nasa server room na si Hyunmin. Nakita si Seok-hwan, nagpapadala ng mensahe sa National Security Service kaya tinangka niya itong i-ambush. Pero si Seok-hwan pala ay isa rin secret agent kaya madali niyang napigil ang atake. Naiinis siya dahil ayaw ng mga nakakataas na makialam siya dahil retirado na siya. Kaya sinabi ni Hyunmin na may kakampi sila na agent at tinawagan gamit ang smartwatch nito. Dahil napapalitan ng boses ng app ni Hyunmin, hindi nila nakilala ang isa't isa habang nag-uusap. Agad tinapos ni Miyang ang usapan ng sermonan siya ni Seok-hwan kung paano dapat harapin ang ganitong sitwasyon. Pagkatapos, in-autopilot ni Seok-hwan ang eroplano para ayusin ang destinasyon. Natagpuan ni Hyunmin ang mga taser at pati na rin ang lalaking nakulong kanina, tulog. Habang tinututukan ng baril ang kapitan, napansin ni Cholsyong ang pagbabago ng direksyon, sinilip ang security camera. Nang makita niyang may nakialam sa kontrol, dali-dali siyang pumunta roon. Samantala, inatake ni Harim si Miyang. Matapos ang ilang sagupaan at labanan, natanggal ang suot niyang sun visor bago niya napatumba ang kalaban. Pero hindi nagtagal ang tagumpay niya. Dumating si Cholsyong na hawak na hostage si Seok-hwan at ibinunyag na matagal ng agent ng gobyerno ang asawa niya. Bagamat na-shock siya, hindi pa rin siya pumayag na mapahamak ito. Kaya pinigilan niya ang kutsilyong inihagis ni Cholsyong kay Seok-hwan. Iginapos ni Cholsyong ang mag-asawa at ipinahila papunta sa kulungan. Dumaan pa sila sa harap ng mga pasahero. Napaiyak si Nari, kaya binigay ni Keok-seong ang teddy bear. Kinausap siya ni Cholsyong, iniisip na baka magamit din siyang hostage. Pero nagsinungaling si Nari at sinabing si Ann Sera ang kanyang ina. Nagkagulo ang mga tao dahil hindi pa nabanggit ng actress na may anak siya. Pilit na itinatanggi ni Ann Sera, pero lumapit si Nari at bumulong ng pakiusap. Kaya pumayag si Ann Sera na magsinungaling para sa bata. Nag-aalala si Miyang na kasinungalingan lang ang kanilang pinagsamahan. Pero agad na ikinuwento ni Seok-hwan ang totoo. Dati siyang agent at siya ang inatasang magbantay kay Miyang noon. Ngunit retirado na siya. Nahulog ang loob niya kay Miyang noong araw na sinusundan niya ito. Nang nabiktima siya ng mga bully, iniligtas siya ni Miyang at binigyan ng pagkain. Doon niya napagtanto na ayaw na niya ang trabaho na ito. Wala siyang pakialam kung si Magnolia man siya o assassin. Ang mahalaga lang sa kanya ay asawa niya si Miyang at ina ng anak nila. Dahil sa wagas na pagmamahal, napaiyak si Miyang. May nakakita ng kutsilyong ginamit ni Miyang. Gagamitin sana para makatakas. Pero bago sila makakilos, bumalik na ang isa sa mga agent. Pero biglang tumayo ang 2 pasahero at binugbog ang agent. Tauhan ni Harim ang 2 lalaki. Sumunod sila sa leader nila sa cockpit, sinipa si Cholsyong at iginiit na sila na ang may control. Gusto ni Cholsyong na ibalik siya sa gobyerno at tumakas ng maayos. Pero si Harim naman ay planong ibenta siya sa pinakamataas na alok. Tumalon gamit ang parachute at ibagsak ang eroplano dahil wala siyang pakialam sa mga sibilyan. Lumaban si Cholsyong pero pinabagsak siya ng mga tauhan
Habang pinipilit ni Harim ang piloto na pababain ng mabilis ang eroplano, dinala si Cholsyong sa likurang silid kasama sina Miyang at si Okwan. Tinanong ni Miyang ang tunay na motibo nito, kaya't nagpaliwanag si Cholsyong tungkol sa kanyang misyon. Ipinadala siya ng gobyerno para ibalik si Miyang. Kailangan siya ng isang grupo para buksan ang vault na may nuclear na gawa ng kanyang ama. Dahil ang lock ay mabubuksan lamang gamit ang kanyang mata. Hindi siya sigurado kung dapat pa siyang magtiwala. Tinangka siyang barilin noon. Pero sabi ni Cholsyong, hindi yun totoo. Kakampi siya noon at siya pa ang pinagtaksilan. Gaya ng nangyari sa eroplano ngayon. Naputol ang usapan nila nang biglang lumabas si Hyunmin mula sa kisame. Sa tulong niya, nakalaya ang lahat at back on business. Bumalik si Seokwan para kontrolin muli ang autopilot at pigilan ang pagbagsak. Habang pinapatay ni Hyunmin ang ilaw, bumalik si Miyang at Cheol-seung sa passenger area para labanan ang mga kalaban. Patas ang laban, pero kapag lumalamang ang kalaban, tinutulungan sila ng mga pasahero gamit ang anuman na mahawakan. Sa tulong ng lahat, natalo nila ang kalaban at nahuli si Harim. Muling buo ang pamilya, pero hindi pa tapos ang problema. Nagkunwaring maamo si Kyeokseong, ibinigay ang teddy bear at ginawang bihag si Nari. Binaril niya si Cholseong at inaming siya ang pumatay sa ama ni Miyang at papatayin din ang anak niya kung hindi siya sumama. Tinangkang sagipin ni Seokwan gamit ang taser sa eroplano, pero hindi umubra. Kaya binaril din siya ni Kyeokseong. Tinanggap ni Miyang na wala siyang magagawa. Niyakap si Nari bilang pamamaalam bago isuot ang parachute. Binuksan ni Kyeokseong ang pinto at nagbigay si Miyang ng senyas na itapon ang teddy bear. Binulong niya ito habang niyayakap si Nari kanina. Ngayon, itinulak niya si Kyeokseong kasabay ng pagsabog ng teddy bear sa malayo mula sa eroplano. Kasama si Kyeokseong sa pagsabog. Buti na lang, buhay pa rin si Seokwan dahil sa bulletproof vest na ibinigay ni Cholsyong bago sila naghiwalay para sa plano. Nagkabalikan na ang pamilya ng tuluyan. Samantala, si Cholsyong ay kinuha ang parachute at nagpaalam. Hiniling ang masayang buhay para sa kanila. Saka tumalon palabas para makaiwas sa mga awtoridad paglapag. Nakagapos na ang lahat ng kalaban sa kanilang upuan at tinawagan na ang National Security para sabihing ligtas na sila. Tumanggap ng utos ng piloto na bumalik sa Korea. Pero ayaw ni Seokwan, gusto niyang magpunta sa Hawaii. Tutol si Piljun at ginamit ang posisyon, pero napansin ni Hyunmin ang taser sa sahig. At nang pindutin niya ito, aksidente niyang napatumba si Piljun. Pinaalala ni Ansera na kung hindi dahil kay Miyang, patay na silang lahat. Nagbago ng isip ang kapitan at itinulak ang biyahe patungong Hawaii para kay Miyang at nagsinungaling sa gobyerno na paubos na ang gasolina. Pagdating sa Hawaii, nagpunta agad ang pamilya sa tabing dagat at binigyan ni Seokwan si Miyang ng singsing para sa panibagong sumpaan. Inamin din niyang 10 taon siyang nag-ipon para sa trip na ito at peke pala ang panalong takip. Galit na galit, hinabol ni Miyang si Seokwan habang nagpapahinga si Nari sa araw. Samantala, bakante na ang eroplano maliban sa isang tao. Ang nerbyosong lalaki na ngayon lang nagising at nakita ang daan-daang tawag at mensahe na humihingi ng tulong sa hijacking. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang mga TV camera sa tindahan ni Miyang. Bilang pasasalamat, binigyan siya ng libreng trip sa Disneyland. Natuwa si Nari pero halos himatayin siya dahil ayaw na nilang sumakay ng eroplano.